Sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, purihin at palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Napakasarap pong magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Welcome po ang bawat isa dito sa ating gawain sa Day by Day Dasmariñas. Sabi po dito sa Psalm 103 verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Sa pang-araw-araw po na ating buhay, isa pong magandang tinitignan natin, if we are really walking doon sa pamantayan, sa gusto ng Panginoon, bagamat, sabi nga, there is always a challenge in doing it. Pero atin pong pagkatatandaan ng ating Diyos ay handang umalalay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sa umagang ito, ang nais po natin ay maibalik sa Kanya yung tunay na papuri at pagsamba sa kabila ng ating mga kahinaan. Kaya sa umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo upang ibalik ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay po na kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy mo kami, Panginoong, linisin sa aming mga karumihan, sa aming mga naisip, sa aming mga nagawa, sa aming, Panginoong, mga kahinaan. Kami po, Panginoon, sa pagkakataong ito ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba, na kami po ay iyong pakalinisin. Maging marapat kami, Panginoon, sa umagang ito na humarap sa iyong presensya at ibalik namin sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba. Panginoon, ikaw nakakalam ng aming puso at isipan sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ang tanging nais namin, ikaw ay sambahin. Lord, lahat po ng aming mga isipin, anumang problema na mayroon kami, anuman yung bumabagabag sa aming kalooban, please, bring us peace. Bring us joy, O God. And please bring back the joy of our salvation. Ito po ang aming samot dalangin sa tangang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Kami lubos na nagpapasalamat dahil ang pag-ibig mo ay wagas, dumadaloy at nararamdaman namin araw-araw. Ngayong umagang ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is
buhay ko'y gumanda. Binigyan niyo ng kulay, pinispos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, kayo ang nagbibigay ng sigla. Binigyan niyo ako ng awit, awit ng buhay at panglumbay. Inyong pinawit, kaya't ang awit ko ito'y alay sa inyo. Binigyan niyo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig niyo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan niyong katiyakan, itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, kayo ang nagbibigay ng gabay. Binigyan niyo ako ng awit, awit ng buhay at ang lumbay. Inyong pinawit, kaya't ang awit ko ito'y alay sa inyo. Binigyan niyo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig niyo. Binigyan niyo ako ng awit, awit ng buhay at ang lumbay. Inyong pinawit, kaya't ang awit ko ito'y alay sa inyo. Binigyan niyo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig niyo, o aming Jesus. Dakila ang pangalan mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na patuloy mong pinapadama sa bawat isa sa amin. Pag-ibig kung saan nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong pagtanggap sa kabila ng mga pagkukulang namin, sa kabila ng karumihan, sa kabila, Panginoon, ng hindi namin pagsunod sa iyo. Nariyan ka pa rin, Panginoon. Iniimbitahan kami. Lumapit lang sa iyo, Panginoon. Dahil ang pag-ibig mo, walang makakapigil na anumang sirkumstansya sa buhay namin para iparanas mo to sa amin. Salamat, Panginoon. Dahil sa iyo, kaya naming lumapit paulit-ulit nang hindi nahihiya, Panginoon, sa inyo. Dahil ganon kalawak ang pag-ibig mo para sa amin. Salamat, Panginoon. Kung wala to, Lord, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi namin alam kung paano haharapin ang bukas. Pero salamat sa iyo, sa kabutihan mo, sa patuloy na pagkupkop, Panginoon, sa amin. Tuwing dumadanas kami ng problema, nararamdaman namin na buhay ang aming Diyos na sinasamba. Buhay ang Diyos na aming pinanampalatayanan. O dakilang Diyos,
aming puso ay lumalapit sa inyo ngayon. Walang ibang gagawin kundi papurihan ka. Awitan ka, Panginoon. Maging katanggap-tanggap ang aming pagpupuri sa iyong harapan, O Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Buktong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanahog sa mundo, nagtusa, tumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal niyo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti niyo sa isang katulad ko, masuwayin sa nais niyo. Di man pansin, laki ng pagmamahal niyo. Tinanggap pa rin ako, tinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka
give you honor and praise, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang ang aming pinapapurihan at tinataas sa oras na to. Purihin ang ngalan mo. Hallelujah. Purihin at patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon sapagkat siya ay mabuti, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kapag kailangan ng tulong, yan po ang mensahe na ating po ngayong pagbubulayan. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat niloob ninyo na muli kami ay magkasama-sama sa lugar na ito para kayo ay papurihan, para kayo ay pasalamatan at sambahin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, humihingi kami sa inyo ng paumanhin, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Kami po, Panginoon, ay sa oras na ito ay nagpapakumbaba. Inaamin ang aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Sa oras na ito, ang aming pong hiling, Panginoon, pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo. Upang sa aming pakikinig, Panginoon, ay wala pong maging hadlang sa mga tuturo niyo sa amin, sa mga aral na amin pong mapapakinggan, at tumagos po ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso upang nang sa ganon, Panginoon, lalo po naming pakinabangan. Marami pong salamat, aming Diyos. Lukuban niyo po ng inyong kapangyarihan ng lugar na ito at maging Panginoon, hindi lamang kami ang aming pong idinadalangin, kundi ang mga kapatid namin na nakasubaybay sa FB page ng Day by Day Dasmariñas, nakasama rin po namin ngayon na nasa iba-ibang mga lugar. Panginoon, dalangin din po namin yung aming mga mahal sa buhay na hindi namin kasama ngayon. Lord, saan man sila naroon, samahan din po ninyo sila at gabayan. Marami pong salamat, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 2 Kings 4:1-7. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay na may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong ni Eliseo. "Ano ba ang natitira mong pang-pag-ari-arian?" "Wala po, maliban sa isang boteng langis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay at lahat ng sisidlang nahiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote." Gayon niya ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniaabot sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na punong lahat na. Hindi alam ng ina na punong lahat, kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako." "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. Pumunta siya kay Eliseo at isinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, "Ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina." Pagpalain tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga. Matapos po nating basahin ang kwentong ito sa Biblia, anong aral sa buhay ang ating matututunan at kapupulutan po natin ang kapakinabangan na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Maraming tao sa ngayon na nakakaranas po ng depression, ng stress, ng pag-iisa sa buhay. Kahit nandiyan ang pamilya mo, kamag-anak mo, kapatid, mga mahal sa buhay, pakiramdam mo, nag-iisa ka pa rin. Ayaw man natin magkahiwa-hiwalay, pero dahil sa kultura at kaugalian natin, ang laging magkakasama at halos magkakadikit na nga, ay pilit tayong pinaghihiwalay at ibinubukod sa isa't isa. Kaya kapag nag-iisa at kailangan ng tulong, ang una, maghanap ng mga taong mahihinga ng mabuting payo. 2 Kings 4:1, "One day the widow of the Lord's prophets said to Elisha, 'You know that before my husband died, he was follower of yours and a worshiper of the Lord. But he owed a man some money, and now that man is on his way to take my 2 sons as slaves.'"
Minsan sa buhay, kapag sanay kang may kasama, tapos biglang naiwang nag-iisa, ang dami mong nakikitang problema. Nung kasama mo pa, parang masaya lang kayo. Parang enjoy lang ang bawat araw, kahit may problema. Pero nung nag-iisa ka na, parang ang dami pala. Kasi yung trabaho niya, tatrabahuhin mo. Yung bagay na hindi mo ginagawa, gagawin mo kasi nag-iisa ka na. Napagtanto mo ba na ang halaga talaga ng may kasama? Na may katabi, na may kayakap at kaakbay sa buhay? At kapag piling mo, nag-iisa ka na, nakakaranas ka talaga tayo ng kakapusan sa ating mga pangangailangan. Dahil na rin minsan sa iba't ibang pagsubok na nararanasan. Nasabi ko po ito sapagkat ang nanay ko po ay alam ninyo ang naganap sa aming pamilya. Nung araw, hindi naman niya naikukwento, pero ngayon naikukwento na kasi nag-iisa na siya. Nung kasama pa niya ang aking ama, wala naman siya naikukwentong ganon. Pero ngayon, ang dami niyang kwento, ang dami niyang nakikita. At may mga time nga raw na parang ayaw na niyang tumayo at tamad na siya. Minsan po sa buhay natin, nararanasan po natin din yon. Yung tayo ay nag-iisa. Lalo na po ang biyudang ito. Matindi po ang pagsubok na pinagdadaanan. Sinisingil na ng pinagkakautangan nilang ganoong kamamatay pa lang ng kanyang asawa. Wrong timing kung maningil. Marahil yung konting naipon nila noon ay nagamit pa sa lamay at pampalibing sa yumaong asawa. Ang masakit pa nito kapag hindi kaagad sila nakabayad, mauulila siya ng lubusan. Ang dahil po, ang hinihinging kabayaran ng kanyang pinagkakautangan, kung hindi makakabayad, yung dalawa niyang anak. Napakalungkot ng buhay. Nawalan ka na ng asawa, posibleng mawalan ka pa ng mga anak kung sakali. Minsan ang pagsubok ng buhay, talagang sunod-sunod, parang katulad po ng pagsubok ni Job. Hindi pa natatapos ang isa, eto na naman. Hindi pa natatapos ang isa, eto na naman. Pero, napakaganda ng halimbawa ay pinakikita sa atin ng biyudang ito. She has knowledge under pressure. Nung panahon po na may pagsubok, doon po gumana ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman. Umandar ang kanyang katalinuhan at parang kahit unti-unti na siyang lumulubog sa pagsubok na kanyang naranasan. Pero, ganun pa man, mga kapatid, ano ang ginawa niya? Hinanap niya kaagad ang propeta para humingi ng payo. Napakagandang paalala ito sa atin. Kapag nag-iisa ka at kailangan ng tulong, maghanap ng makakasama ng totoong masasandalan at hindi ka naman pagsasamantalahan. Minsan po kasi kapag ka alam na ikaw ay mayroong pinagdadaanan, yung iba nananamantala talaga. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na maghanap. Proverbs 13:10, pride only breeds quarrels, but wisdom is found in those who take advice. Ang kayabangan ay nanganganak daw po ng kaguluhan, pero ang taong marunong makinig sa payo, nakakasumpong ng karunungan. Ang aral sa panahon ng pagsubok at sa palagay mo'y kulang, kapos, naisip mo solusyon, humanap ka muna ng taong alam mong may concern sa pinagdadaanan mo. Humanap ka muna ng taong pwede mong mapaghingahan. Humanap ka muna ng taong handang manalangin para sa iyo. Humanap ka muna ng taong pwede mong hingan ng mabuting payo. Sa panahong gipit, huwag tayong lalapit sa mga taong alam mong susumbatan ka at lalaitin ka kahit sila'y malapit na kamag-anak mo. Baka lalo kang panghinaan ng loob. Prophet means a spokesman of God. He speaks on behalf of God. Ang propeta ay pwedeng kaibigan mo, pwedeng magulang mo o kapatid mo kaya, pwedeng kapitbahay mo, pwedeng katabi mo lang ngayon. But be wise and have a discerning spirit, because we are surrounded by false prophets.
Kaya maging matalino. Marami rin po ang mga bulaang propeta. Baka hindi tamang propeta ang mapuntahan natin. Ikaw, kaibigan, sino ang hinahanap mo kapag nangangailangan ka ng mabuting payo? Kanino ka lumalapit kapag ikay nagigipit? Sa pawn shop ba? Sa Bombay? O sa kumari mo? Matthew 11:28, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me, and I will give you rest. Yan ang sabi ng Panginoon. Sa panahong gipit, huwag mag-atubiling sa Diyos, ikaw ay lumapit. Ang aral, kaibigan, kung pagod ka na talaga, huwag mahiyang sa Panginoong Hesus, ikaw ay lumapit, pagkat pahinga talaga ang kanyang hatid. Mapapahinga ka, mapapanatag ka, kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon. Ano pang aral sa buhay maaari nating matutunan sa kwento ng babaeng ito na naiwang mag-iisa? Kapag nag-iisa at kailangan ng tulong, gamitin mo ng puhunan ang anumang meron ka. Para kahit papaano, makabangon ka muli at sumaya. Balikan natin yung 2 Kings 4:2. Maybe there's something I can do to help. Elisha said, what do you have in your house? Sir, I have nothing but a small bottle of olive oil. Yan ang sagot nung tinanong siya ng propeta. Sabi niya, anong pwede kong itulong sa iyo? Anong meron ka? Ang sagot niya, wala po. Ang tanong ng propeta, ano ba ang meron ka dyan? Ang sabi ng byuda, wala po, kundi kaunti lang. Isang boteng langis. Kalimitan kapag may pinagdadaanan tayong pagsubok, parang nangangapa tayo sa dilim at hindi alam kung ano ang gagawin. Wala tayong nakikitang pwedeng maging solusyon na galing mismo sa atin. Nagiging negatibo tayo kapag kaunti na nga o kaunti na ang nasa inaasahan mong lalagyan. Pero hindi po mabuti na maging bukang bibig lagi kapag tayo nangangailangan yung salitang wala. Naging bukang bibig nyo rin ba yan? Yung salitang wala. Ang totoo, meron naman, konti lang. Talaga nga bang wala? Tingnan nyo nga yung, talaga bang wala? Meron. Konti nga lang. Di ba ho? Because there is power in confession. Kapag laging ang bukang bibig mo ay wala, ay talaga mawawala ka nga. Di ba ho? Tulad halimbawa ng karanasang ito ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. John 6:5-7-9. When Jesus saw the large crowd coming toward him, he asked Philip, where will we get enough food to feed all these people? Philip answered, don't you know that it would take almost a year's wages just to buy only a little bread for each of these people? Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the disciples. He spoke up and said, there is a boy here who has 5 small loaves of barley bread and 2 fish. But what good is that with all these people? Kita po natin mga kapatid, itong kwentong ito, hindi na ito bago sa atin. Lagi nating naririnig ang kwentong ito. Pero sa dinami-dami ng sumusunod sa Panginoong Hesus, tanging ang bata lang na ito ang nagbaon. O siya lang yung giver. May baon naman pero ayaw buksan dahil baka maagawan. Yung kaya? O bakit na-focus lang sa kwento yung bata? Pero ang sabi ng mga alagad, gasino na lang po itong kamunting ito. Pero kusang loob na ibinigay, kahit ito'y kaunti lang, pero marami ang nakinabang. Maraming kwento na matatagumpay na negosyante, narinig natin na sila'y nagsimula sa konting puhunan na kanilang napalago at patuloy na pinalalago. Ikaw, gaano kakonti ang meron ka ngayon? Meron naman, konti lang. Pero wag mo sabihin wala. Di ba ho? Kasi nga po, mga kapatid, sa panahon ng pagsubok at pag walang-wala talaga, lalo kang mawawalaan. Meron naman, konti lang. Gamitin mo itong puhunan para pagdating ng araw ay pakinabangan mo pati ng kapwa mo. John 6:12-13. The people
ate all they wanted, and Jesus told his disciples to gather up the leftovers so that nothing would be wasted. The disciples gathered them up and filled 12 large baskets with what was left over from the 5 bar loaves. Ano ang ginawa nila nung makakain ng lahat? Inipon yung lahat ng natira. Hindi sila nag-aksaya. At nakaipon daw ho sila ng 12 basket. Sinasabi ng ilang mga ngaral, the 12 basket of leftover food ay hindi napunta sa 12 alagad. Alam niyo kung kanina? Doon sa bata kasi siya ang namuhunan. Ang lagay ganun ba yon? Nakikikain ka lang, may syarong ka pa. Ang kapal naman. Di ba ho? Yan ang lagi nating tatandaan. Wala ka na nga naiambag. Alam nga naman sa iyo pa, mapunta ang lahat. Kaya huwag mong iisiping nag-iisa ka. Huwag mong iisiping wala ka na. Isipin mo na ang Panginoong Hesus ay lagi mong kasama. Bibigyan ka niya ng talino para makabangon at makapagsimulang muli. Kung yun niya hong patay, nakakadilihan siya, ikaw pa ba namang buhay? Di ba ho? So, mga kapatid, huwag mong laging isabihin, laging wala. Meron konti lang. Hindi nga alam marami, hindi katulad ng iba. Pero meron. At yung konti na yon, ang maaaring gamiting panimula. Ano pa? Aral sa buhay na maaari natin matutunan sa kwento ng byuda na nag-iwang nag-iisa. Kapag nag-iisa at kailangan ng tulay, patuloy na makipagmabutihan sa kapwa. 2 Kings 4:3, Elisha told her, ask your neighbors for their empty jars. And after you borrowed as many as you can. Anong sabi, kabyuda? Yung konti mong langis, hayaan mo siyang tumulo at pumunta ka sa mga kapitbahay mo, maghanap ka at manghiram ka ng maraming garapon. Ang aral, kapag nakatanggap ng mabuting payo, maging masinop na sundin ito. Kasi nagpunta po ang biyudang ito sa propeta. At humingi siya ng payo. Naniniwala ang biyudang ito na ang propeta ay sugo ng Diyos. Nalingkod ng Diyos. Uulitin ko, ang propeta ay nagsasalita in behalf of God. At ganoon in the Old Testament. Gusto mong makausap ang Diyos, pupunta ka sa propeta. Pupunta ka sa man of God. Proverbs 25:12, listening to good advice is worth much more than jewelry made of gold. Ang mabuting payo sa marunong makinig ay higit daw po sa ginto na maaari nating makuha. Higit sa mga material things na maaari nating makuha. Para hindi mawala ng gana, mga tao pong nagbibigay panahon sa atin para tayo ay payuhan, na nagbabahagi sa atin ng dunong, ng panalangin, na payuhan ka, kailangan ipakita rin natin na hindi sila nagkamaling tulungan ka. Para lalo silang maging masigasig na ipanalangin ka. Kapag kasi may iba po, matapos kang abalahin sa kakapakinig ng napakahaba nilang kwento, inabala ka, tinawagan ka, kinausap ka, after mong marinig ang lahat ng kwento niya, idinigan niya sa lahat. Ikaw nga na ngayon ang may pasan ng daigdig niya at siya ang naluwagan. Hindi mo naman makita o hindi mo naman nalalaman kung sinusunod ba niya ang payo mo. Minsan, masasabi mo tuloy niya parang walang utang na loob dahil siya itong nagaanan at ikaw itong nabigatan. Tapos kapag nasolve na ang problema nila, hindi ka man lang mabati, hindi ka man lang masabihan, ay thank you po, salamat po sa inyong payo. Di ba? Nakalimutan ka na. Pero nung siya'y nag-iisa, inaabala ka. This oras ng gabi, text ng text, message ng message. Di ba? Akala mo naman emergency, nung marinig mo, iiyakan ka lang pala. Tanong ka na ng tanong, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo?
ikaw ngayon ang huhula. Hindi ka naman manghuhula. Di ba? Kasi walang makinig sa kanya. Mga kapatid, ano ang sabi ng Proverbs 27:10? A friend nearby is better than relatives far away. Higit na mabuti yung kapitbahay na malapit kaysa kamag-anak na pagkalayo-layo. Di ba? So ang aral sa kapitbahay, iwasang makipagkagalit dahil sa panahong gipit sila'y maituturing na kapatid na malapit. Kung kayo po'y may kapitbahay, lahat naman siguro tayo ay may kapitbahay. Di ba? Makikipagkagalit ka, layo-layuan mo naman. Huwag yung katabi mo. Huwag yung kapitbahay mo. Tapos magagalit ka pagka naplatan ka paglabas mo ng bahay. Nakikipagkagalit ka sa kapitbahay mo. Dapat ang kasundo talaga natin kung sino yung malapit sa ating bahay. At kung meron tayong kagalit ngayon, pag uwi natin, gumawa na tayo ng paraan na makasunduhin siya. Bumili kayo ng chocolate dyan sa kanto. Then, dala natin. Huwag tayong makikipagkagalit. Kasi may mga time, yung emergency, alam niyo yung salitang emergency, na wala kang ibang pupunta, lalo na kung 10 oras ng gabi. Sinong agad pupuntahan mo? Yung kapatid mo, nando pa sa kabilang ibayo. Kaya, mga kapatid, bakit kanyo, mga kapatid, bakit dapat lagi tayong nakikipagmabutihan? Dahil kung hindi mabuting kapitbahay ang biyudang ito, wala siyang mahiram na maraming garapon. Bakit to? Kasi nakapanghiram siya ng maraming garapon sa kapitbahay niya. Kaya kapag nag-iisa ka na sa buhay, pag-aralang lalong maging mabait, pasensyoso, matulungin, at huwag masungit. Kapag ka ikaw, tayo ay nag-iisa na. Dahil kailangan talaga natin ng katulong. Kaya dapat ngayon pa lang, mag-invest na ng maraming panahon, ng lakas, para sa pakikipagmabutihan sa kapwa. Hindi yung ang lakas ay gagamitin sa pakikipagkagalit at pakikipag-away. Pagkatapos, pagka ikaw nangangailangan, ikaw itong parang nagmapakaawa. Mga kapatid, darating ang time na kailangan mo talaga ng tulong ng iba sa ayaw mo at sa gusto. Darating ang panahon na kailangan mo ang iyong kapitbahay, na kailangan mo ang iyong kaibigan, kailangan natin ang isa't isa. Huwag mo sabihin, kaya ko naman ang lahat. Kasi meron ka, may lakas ka ngayon. May kakayanan ka pa. Pero hindi sa lahat ng panahon kaya natin talaga na tayo lang. Darating ang araw, kailangan mo ng tungkod. Darating ang araw, hindi ka makalalakad mag-isa. Ni pagpunta sa CR, hindi mo magagawa. Bakit to? Kailangan mo ng katuwang. Kaya pagka ikay malakas ngayon, tayo malakas ngayon, mag-invest tayo ng kabutihan sa kapwa. Makipagmabaitan. Di ba? Sapagkat yun talaga ang paraan. Bakit to? Darating ang panahon, kailangan natin ng tulong nila. Kailangan natin ng akay nila. Ano pang aral ang matututunan natin? Sa kwento ng babaeng ito na naiwang mag-isa, kapag nag-iisa at kailangan ng tulong, maging masipag. At huwag sanayin ang sarili na maging tamad. Sa panahon nag-iisa ka na, pagpunyagian, pagtiyagaang gawin ang lahat ng gawain sa abot ng iyong makakaya, huwag maging tamad. Huwag masisiraan ang loob. 2 Kings 4:4-6. Go home and shut the door behind you and your sons. Then begin filling the jars with oil and set each one aside as you fill it. The woman left. Later, when she and her sons were back inside their house, the 2 sons brought her the jars, and she began filling them. At last, he said to one of her sons, "Bring me another jar." "We don't have any more," he answered, and the oil stopped flowing from the small bottle. Ang kwento, matapos silang payuhan at makahiram ng maraming mga garapon, ang sabi ng propeta, umuwi kayo ng bahay.
Isara ninyo ang pinto at ikaw at ang iyong dalawang anak ang naroroon. At lagyan nyo ng lagyan ng langis yung lahat ng garapon na meron kayo. At gano'n niya ang ginawa nila. Akala nung ina meron pang garapon. Sabi nung anak, wala na po. Saka tumigil yung langis. Mga kapatid, anong aral? Sa paggawa ng mga posibleng solusyon sa mga problema, be secretive. Be private to avoid discouragement. Bakit? Dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa gagawin mong solusyon kapag ka ikaw ay nag-iisa na. Ikaw lang. Di ba? Huwag mo nang ipagkaingay pa. Tulad ng ginawa ng mag-inang ito. Marahil hindi nila ipinaalam sa kanilang mga kapitbahay kung bakit sila nanghihiram ng garapon. Gagawa po kasi kami ng atsara. Marami po kasing bunga doon sa aming papaya at gagawin po namin at kapag ka po, ikinuwento ng lahat. Di ba? Hindi po. Anong ginawa? Nagkulong sila sa bahay. Nagkulong sila sa kanilang bahay at ginawa ng buong sikap ang lahat ng ipinagagawa sa kanila ng propeta. It is a step of faith, mga kapatid. Dahil ang taong nananalig, ang taong naniniwala sa Panginoong Hesus ay masipag, matyaga, masinop, at masunurin. Ganun po ang taong may pananalig sa Diyos na masipag. Sa Diyos na talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Matthew 5:35-37, while Jesus was still speaking, some men came from Jairus' home and said, "Your daughter has died. Why bother the teacher anymore?" Jesus heard what they said, and he said to Jairus, "Don't worry, just have faith." Jesus did not let anyone go with him except Peter and the two brothers, James and John. Ang kwento, si Jairus may anak na naghihingalo na. Ang kanyang pinuntahan si Jesus. Nung sasama na si Jesus, merong isang babae na hinarang pa ang pagpunta ni Jesus doon sa bahay ni Jairus. Sapagkat yung babaeng yon ay dinurugo ng 12 years na. So, na-delay ang pagpunta ng ating Panginoon Jesus sa bahay ni Jairus. Nung pa tapos na yung pagmimiracle niya doon sa babae, sapagkat gumaling yung babae, sapagkat ang faith ng babae, mahawakan ko lang ang lalaya ng damit ng Panginoon, gagaling ako. So doon na-delay. Dahil na-delay, may isang lalaki na hahangos-hangos at pumunta kay Jairus at sinabi, "Wag na po ninyong gambalain ng guro, patay na po ang inyong anak." Kasi nung nagpunta si Jairus doon, naghihingalo na. Pero anong sabi ng Panginoon kay Jairus? Huwag kang mag-alala, basta manalig ka. So yun lang ang ginawa po ni Jairus. Kaya walang isinama si Jesus, kundi si Peter, si John at si James, at yung si Jairus at yung Mrs. Jairus, nung puntahan nila yung bata. Mga kapatid, nang pinaghimalaang buhayin muli ng Panginoong Hesus, ang anak ni Jairus, ginawa niya ito not in public, but in private. At wala siyang isinama kundi yung taong alam niyang naniniwala sa himala. Mga kapatid, kapag kinakausap tayo ng Panginoon in a personal way, maging seryoso ka. Just keep it to yourself and have faith in Him. Kasi nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Tulad ng mag-ina, naranasan nila ang himala dahil ipinakita nila sa gawa na sila'y naniniwala. Kinwestiyon ba na mag-inang ito ang propeta nung sabihin, umuwi ka, humiram ka ng garapon, lagyan mo ng lapon? Wala. Though alam ng mag-ina na yun lang talaga ang meron sila. Ang aral, hanggat patuloy na dumadaloy ang mga pagpapala, dapat lalong maging masipag, matyaga, masigasig upang maiwaksi ang katamaran at kawalan ng pagtitiwala. 2 Thessalonians 3:6-10, My dear friends,
In the name of the Lord Jesus, I beg you not to have anything to do with any of your people who look around and refuse to obey the instruction we gave you. We also gave you the rule that if you don't work, you don't eat. Anong sabi ni Peter sa mga ni Pablo sa mga taga-Tesalonica? Layuan ninyo ang mga tamad at huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw gumawa. Wala ka nang ambag, ang lakas-lakas mo pang kumain. Di ba? Mga kapatid, ang taong may pananalig, masipag, masinop, marunong makiramdam, hindi yung patay malisya. Di ba? At sinusunod kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang aral, ang taong masipag, matyaga, maabilidad at may takot sa Diyos, kailanman ay hindi kukulangin sa anumang kakailanganin sapagkat siya'y masipag, matyaga, masinop sa buhay. Kaya hindi bagay sa mga taong may pananalig ang tatamad-tamad. Dahil bawal, ipinagbabawal ng Biblia yung mga taong tamad. Nararapat na ipaghampasan ng katawan sa trabaho sapagkat wala naman pong pagod na nabukol eh. Pahinga lang. Pag naitulog natin yan, okay na. Ang iba, hindi pa nagawa eh. Wala pang nagagawa. Puro na reklamo. Di ba? Ang lakas naman kumuha. Ang panghuling hamon sa ating lahat, 2 Kings 4:7. Pumunta siya kay Eliseo at isinalaysay ang nangyari. Matapos maranasan ng biyuda ang himala, ikinuwento niya sa propeta ang magandang nangyari sa kanyang pamilya matapos niyang gawin ang mga sinabi nito sa kanya. Ang aral, mga kapatid, huwag tayong makalilimot na magbigay ng pasalamat, una sa Panginoong Diyos, at pangalawa sa mga taong ginamit niya para maging channel of His blessings for us. Matapos mong abalahin yung propeta at pinagpala siya, never niyang kalimutan yung prophet. Binalikan niya at pinasalamatan niya. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Tularan natin yung isa sa 10 kitongin na pinagaling ng Panginoon. Hindi siya nakalimot magpasalamat dahil ang Panginoong Hesus talaga ang tumutulong sa atin. Pero bago natin husgahan yung siyam na walang utang na loob, siyasatin muna natin ang ating sarili. Sino tayo? Yung 1 o yung 9? Di ba? Psalms 121 verse 1 and 2, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and the earth. Doon sa burol, ako'y napatingin, saklolo sa akin, saan kaya manggagaling? Ang hangad kong tulong sa Panginoon nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid, sa buhay natin bilang mga nakakilala sa Panginoon, kung paano niyo po nilikha ang tao. Nung nilikha ninyo ang unang tao, kompleto na ang lahat ng pangangailangan niya. Hangin, tubig, araw, pagkain, hayop, lahat, Panginoon. At huli niyo pong ginawa ang tao. Kaya, Panginoon, huwag kaming makakalimot na lagi kayong pasalamatan, na lagi kayong papurihan, na lagi kayong paglingkuran, kahit sa munting kaparaanan. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi kayo nagkulang sa amin. Subalit, yung mga problema na aming pinagdadaanan ay paraan lamang po ninyo, hindi kami para pahirapan, kundi para turuan kami na magtiwala sa inyo ng lubusan at hindi sa aming sarili. At alam naman po namin, Panginoon, na ipagkakaloob nyo at patuloy na ipagkakaloob nyo ang lahat-lahat ng aming pangangailangan. Kaya, Panginoon, masumpungan po nawa ninyo kami na lubos ang aming pagtitiwala, lubos ang aming kasipagan, lubos ang aming katyagaan na kayo ay patuloy na papurihan at paglingkuran habang kami nabubuhay.
Kaya Panginoon, salamat po. We thank you, we praise you, we love you, and we honor you. Salamat po aming Panginoon sa inyong kabutihan sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. The Lord which made heaven and earth, He said He will not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth thee, He will not slumber nor sleep. Oh, the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand, upon thy right hand. No, the sun shall not smite thee by day, but the moon by night. He shall preserve thy soul, even forevermore. My help, all of my help cometh from the lift up mine eyes to the hills, from which cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. He said, He will not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth thee, He will not slumber nor sleep. For the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand, upon thy right hand. No, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. He shall preserve thy soul, even forevermore. Even forevermore. It's from you, Lord Jesus. All of my help cometh from the Lord.
Atin pong ihanda ang ating mga kaloob at ikapo, tayo po ay manalangin. Mahabagi naming Diyos, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, lubos po ang aming pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, sa umagang ito. Dahil sama-sama kaming narito sa inyong harapan, nakakain muli, Panginoon, ng mga salita galing sa inyo. Paalala, Panginoon, maging pagtutuwid sa aming maling akala. Salamat po sa mga salitang ito, Panginoon, na tunay nga na nakakatulong sa bawat isa. Because we know, Lord, that apart from you, we can do nothing, O God. Sa mga salitang ito, Panginoon, na amin na pagbulay-bulayan sa umagang ito, lalo pa naming naintindihan, Panginoon, kung ano ka sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang po sa pagtulong sa amin, maging sa pagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa mga tinatanggap namin at patuloy na tatanggapin sa inyo sa umagang ito. Kaya nga po sa umagang ito, sama-sama kaming magbabalik ng aming mga tanging handog sa inyong harapan. Basbasan niyo po ang mga pagpapalang ito, Panginoon. Alam namin, O Lord, na hindi mo kailangan ng mga bagay nito. Subalit, sinabi mo sa amin na sundin ka, Panginoon. Dahil sa kabuuan nito, Panginoon, sa pagbibigay, doon po namin nakikita ang kagustuhan at kalayaan, Panginoon, na kami ay inyong pagpalain. Salamat po, Panginoon, sa mga kamay na naghandog at patuloy na ginagamit sa inyong ubasan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang ansamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking mga kamay naghahandog tanging alay, mula sa puso ko'y tingin, nasasalamat ang hatid. Upang salita niyo ay palaganapin, mapalawak ang makalangit na gawain. Ang tinig na umawit, mga papuri ang inihatid, masasalamat ang sinasambit, nadala ay walang padig. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa iyo rin ang galing. Nagalang tungo sa inyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malubog kayong nawa. Amen. 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 Siya nawa. Purihin at palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Welcome pong muli dito sa ating gawain sa Day by Day Jesus Ministries Dasmariñas. Very personal po para sa akin yung 2 Kings, verse 4 na isinare ng ating pastor. Thank you sa mensahe sa umagang ito, and I hope each and everyone was blessed. Yan po ang mensahe na ipinagkaloob sa ating ngayong umaga ng ating pastor, na ang pamagat kapag kailangan ng tulong, hindi sa Bombay, hindi sa kung kay kumare o kung kanino man. Sa pagkakataon ito, meron po bang mga first-time attendees, balikbayan, or meron po ba na kasama natin sa pagkakataon na ito? Pwede po bang mahilingan at kayo po ay tumayo? Okay, kung wala naman po, welcome po sa ating lahat na faithfully dinadala rito ng ating Panginoon.
Ikinagagalak po namin na kayong muli ay makasama. So we encourage everyone to stay connected with the Kapatiran through fellowship. Isa po sa aking natutunan sa mensaheng ito at I was reminded that we should have a very good relationship. Kaya nga po, no, we can stay connected before and after our church service. You can also learn about joining different ministries in our church. Kaya po kung nais po ninyong makibahagi sa ganitong gawain, we can look up to our ushers, no? At magtanong po sa mga karagdagang kaalaman pa. At patuloy po na tayo ay dumalo sa ating worship hall every Sunday at 10 a.m. At tayo rin po ay nakapid through our FB or sa ating FB Live, no? At saka after po ng ating worship celebration, meron din po tayo sa ating YouTube channel. Every Wednesday din po via Zoom, 7:30. Everyone is invited. Ito po ay ginaganap through online. And for our church activities, we encourage you to register and attend our adult Sunday schools every 9 a.m. po. Ito po yung mga topic: salvation, basic growth, advanced growth, church membership, cultural redemption. You can ask Ate Joy Salazar upang kayo po ay makapagpalista. Inaanyayahan din po ang ating mga kabataan na dumalo sa ating Youth Bible Study. Ito po ay ginaganap tuwing linggo pagkatapos po nitong ating worship celebration. At para naman po sa ating virtual Bible study, ito po yung mga schedules natin. Patuloy po every Monday, yan po ay dinadaluhan ng ating kapatiran sa Daang Hari. Nagsisimula po yan ng 7:30 p.m. Wednesday po para po sa ating kapatiran sa Japan ng alas 6 ng hapon. Susundan po yan ng Thursday, kapatiran naman po sa ating General Trias at 5 p.m. And susundan po yan ng Thursday group at 6 p.m. Pag Friday naman po, para po sa ating Friday group at 7:30 p.m. At Saturday, para po sa ating Saturday group at 8 a.m. At mamaya po, 7:30 p.m. Para naman po sa ating mga tithes and offerings, yung atin pong dalawang bank account from BDO and BPI na nakikita niyo po sa screen, pwede niyo pong i-save. And inaanyayahan din po tayo ng ating multimedia ministry. No, if you are interested in serving through presentation, graphic, live stream, yan po, everyone is encouraged, or yung may mga ganitong klase ng skills, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Mamaya po, magkakaroon po tayo ng ministry meeting. Ang ating pong schedule today, August 23, yung presiding ministry. So, mga ka-presider, see you later. At meron din po tayong women's ministry, no? Led by Ate Cathy. Today din po ito after our worship celebration. Kaya po, kung meron po kayong mga katanungan, yung ating mga numbers from Globe and Smart, pwede nyo pong tawagan, pwede ninyo pong i-text. At muli po, purihin ang ating dakilang Panginoon. Maraming salamat po, at meron din pong maikling video na ating ipapalabas sa pagkakataong ito.
today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord.
Salamat sa Panginoon. Salamat sa gala ng mga kababaihan na kasama rin po kami. Sana naman sa susunod. Sana all. No? Ang mga kababaihan po ng women's ay rain or shine, tuloy. No? Sinagupa ho ang bagyo at wala raw ho makakahadlang sa kanilang paglalakad at pamamasyal. Salamat din po sa Ate Gina, sa lugar po, sa mga museum na pinuntahan po. At ang Ate Gina po siya pong isa sa may kinalaman po sa maganda pong lugar na iyon. At maging yung pong munting gift giving na ginawa rin po ng women sa Naik. Thank you po Ate Rowena at sa mga kasama. Salamat po sa inyong kasipagan at patuloy na pagsuporta. Sa mga kapatiran po natin, patuloy po nating nakakasama sa Hello. Thank you po, Ate Ira. So muli mga kapatid, salamat din po sa kanina, yung ating mga angels na kumanta kanina, no? Purihin ang Diyos. Salamat po sa mga talent na ibinigay po sa inyo ng Panginoon. Akala ko po ibababa ng langit dahil kumanta na ang mga anghel. No? Nakaka-bless. Purihin ang Diyos at nawa ay patuloy pa po kayong magamit ng Panginoon para sa pagbibigay kapurihan at kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. At isa ring encouragement sa ating lahat na tayo po ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. No, alam niyo sa langit po, wala na po tayong gagawin kundi ang umawit, magpuri, pumalakpak. Kaya dito pa lang sanayin niyo na kayo po ay umaawit, nagpupuri. No? Hindi po sila mga performer na papalakpakan natin o hahangaan natin. Tayo po ay kanilang ginaguide lang at ini-encourage sa tayo rin na umawit sa Panginoon. Kaya po may mga ganyan pong mga kapatid na binigyan ng ganong kahuhusay. So kapag tayo po'y naririto, hindi tayo nila inaawitan. Tayo po'y iginaguide lang nila na tayo rin po ay umawit sa Panginoon. Dahil kung hindi po natin gagawin yon, pagdating natin sa langit, maa-out of place tayo. Anong gagawin nyo? Attend ako ng Bible study, attend ako ng kaagapay na lang ako doon sa langit. Wala na pong ganon. Lahat tayo ay magpupuri at magpapasalamat sa kanyang dakilang pangalan. Kaya dito pa lang, sanayin na po natin na tayo ay umaawit at nagbibigay parangal sa kanya. Tumayo po tayong lahat, tayo magwakas sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti nyo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa lahat ng bagay, kailanman na hindi kayo nagkulang sa amin. Ang inyong tulong, Panginoon, lagi naming nararanasan. Ang totoo, yung tulong nyo, sobra-sobra. Sobra-sobra sa biyaya, sa inaasahan namin, Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa inyo sa oras na ito. At ngayon, Panginoon, sa aming pong karanasan sa inyo, sa aming pagsasama-sama sa lugar na ito, tunay, O Diyos, na ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagluwalhati. At nawa, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming pong pagtupad ng aming mga responsibilidad, ng aming mga tungkulin, ng mga gawaing dapat naming asikasuhin, Panginoon, hinihiling ko po na samahan niyo kami at gabayan. Tulungan at patnubayan ang aking mga kapatid na ito. Ano man po, O Diyos, ang dasal, pakiusap, pagsusumamo ng aking mga kapatid na ito, dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang siyang mapapurihan. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ang bawat mga ama, ina at mga anak na narito ay kayo po ang magpala at manguna. Maraming pong salamat, aming Diyos, at maging sa mga kapatid namin na nakasubaybay din po sa FB page ng Day by Day Dasmariñas. Saan man sila naroon, pagpalain niyo rin po sila at ingatan. Maraming pong salamat, pahayuin niyo po kami, taglay ang inyong pagpapala, bendisyon, at ang inyong karunungan at kaalaman, pag-ibig, kabutihan at kabaitan, ang igawad niyo sa aming lahat. Sa inyo ang lahat ng papuri, ito po ang aming dalangin in Jesus' name.